Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayong lahat ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Jesus claims all of our relationships. So yung scripture natin ngayon is Acts chapter 16 verses 34 and sinasabi na, the jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God. He and his whole household. Tagalog, pagtapos sila ay sinama sa kanyang tahanan at pinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambayanan sapagkat sila sumasampalataya sa Diyos. So yung katuruan po natin ngayon is number 1, our true joy involves the salvation of our family. Sinasabi dito na yung kasiyahan po natin, yung totoong kasiyahan natin is may kinalaman yung ating salvation ng pamilya sa ating kasiyahan. Kung successful man tayo sa buhay, may narating tayo, meron tayong lahat sa life natin, pero yung fam natin is hindi rin tayo may saya, no? Ayun po yung sinasabi ito na our true joy involves the salvation of our family. Next is, our mission is to build a Christ-centered family. Yung mission natin is buong pamilya natin, pagharian ng ating Panginoong Hesukristo, 'di ba? Kumbaga sa center ng buong pamilya natin, sa center ng pamilya mo, si Christ yung maging center ng family natin. And also sa ibang relationship natin, hindi lang sa family, like friends, relationship, and so on. 'Di ba? So yung mission natin is hindi lang tayo yung makakilala sa ating Panginoong Hesukristo, pati na rin ang ating buong pamilya. At kapag nangyari yun, is magkakaroon tayo ng Christ-centered family. So, our mission is to build a Christ-centered family. Ayun po yung mission natin, no? Na maging center ng ating Panginoong Kristo sa pamilya natin. Next is, our family will only be transformed under the Lordship of Christ. Pag daw po yung family natin is malayo sa Panginoon, di ba napapansin natin, common na to sa pamilya natin, like away, hindi pagkakaintindihan, pataasan ng pride, samaan ng loob, 'di ba? And lahat ng 'yon is kailangan ng healing. At ang healing is matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. So our family will only be transformed under the Lordship of Christ. So bilang application, number 1, find true joy by bringing the gospel home. Sa buhay natin, natatagpuan natin yung kasiyahan, di ba, sa ginagawa natin, sa mga achievements natin, sa money, sa fantasy, and etc. Pero sa kabila ng lahat ng yon, magkaroon man tayo ng kahit anong material na bagay, kahit anumang gusto natin sa buhay, pero kung yung member ng family natin is malayo sa Panginoon, hindi rin tayo magkakaroon ng kasiyahan. Oo, sige, meron kang lahat. Pero in the end, marirealize mo na parang may kulang. At ayun nga yung sa family natin. Kailangan, pati hindi lang tayo makilala sa Panginoon, kundi ang ating buong pamilya. So, find true joy by bringing the gospel home. Next is, fight for a Christ-centered family. Kung may kipaglaban din tayo, di ba sa buhay natin, aminin natin, nakikipag-away tayo sa iba, nakikipaglaban tayo sa lupa. Di ba agawan ng lupa sa pamilya? Pero dito, kung may ipaglaban din naman tayo, ilaban na natin yung Christ-centered family. No? Ilaban natin si Christ sa pamilya natin, na siya yung maging sentro ng ating family. Christ-centered means umiikot at nagdireksyon ang pamilya natin around the world Jesus Christ. No? And ang gospel is naging fuel yan para umusad yung family natin sa anumang hamon ng buhay. So, Christ-centered family. Laging si Jesus yung basehan natin ng ating mga decision sa pamilya. Excuse me. At kapag meron tayo nito, hindi mawawala, kapag meron tayo Christ-centered family, hindi naman agad mawawala yung away ng family. But lahat ng yun is maayos through Jesus Christ. Kasi nga, meron kayong centered at yun ay si Jesus Christ. So, fight for a Christ-centered family. And lastly is form a godly culture under the Lordship of Christ. So, form, from the word form, winumold natin yung ating family from a godly culture. Godly culture, ito yung natututunan natin
Like, sama-sama kayo mag-pray, sabay-sabay kayong manampalataya kay Jesus Christ, sabay-sabay kayong magsimba, ganyan. Kaya, ayun nga, sa pamagitan ng godly culture is, kaya, dapat talaga na maging centered ng family natin is Jesus Christ. Para yung mga gatong godly culture is manatili sa ating buhay, sa ating pamilya, no? Dahil ang family natin is magkakaroon niya ng ayusan kapag centered natin si Jesus Christ. So, let's form a godly culture under the Lordship of Christ. So, pag dumating si Lord sa buhay mo, hindi lang ikaw yung mabibless. Hindi lang ikaw yung babago. Pati yung relationship mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa jowa mo, or sa kahit kanino, no? Magiging maayos yan kapag mayroon kang Panginoon sa buwan, nakakilala mo ang Panginoon. At hindi lang ikaw, pati ang ating buong family. So, ayun lang po ang natutunan sa daily devotion na may matutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.